pangalan. Kung hindi ka pa naman bobo sa kagagaguhan, tanga ba yan ang China? Yan ang pinost mong julol ka na ilong ranger. Ayan no? Eh di ba kamukhang-kamukha ni President Xi yan? Caricature? Kahit hindi mo pangalanan, gagawin mo pang tanga, ginagalit mo pa yung China? Eh pag pinadyotukan kayo dyan, kaya mo ba ipagtanggol ang milyon-milyon Pilipino, Jilong? Kita mo ba naman, bangag kasi ang mga pinuupo ni bangag dyan eh. Mga kababayan, no? Oh, hindi naman daw pinangalanan. Oh, pero yung mukha ni President ng Pilipinas at ng China, matagal ng issue natin yan. So ito namang gunggong na si Tariela, kung ano-ano mga pinupost. Di ba nag-post ngayon, ayan yung itsura, di ba? Ginagawa ng meme ng caricature, ayan no, bully daw ang China, ganyan-ganyan. So, nagsalita ngayon, mga kababayan, asan na yung article dito? Alright? Okay. Alright, ito. So ngayon, mga palangga, ang ginawa kasi ni Ilong, okay, ni Tariela Ilong, ay what? Okay? Siya ay, actually nambubuli din siya kasi gumagawa siya ng meme, di ba? Ngayon, nagsalta ang China dyan na sinasabi ng China sa mga articles na lumabas, bago pala ako mag-react, na parang magpaliwanag ang gobyerno ng Pilipinas. Okay? Dahil ang ginagawang mga memes or mga caricature na pinopost ni Tariela sa kanyang Facebook ay nagre-representa yan sa pangkalahatang Pilipinas. Di ba? Gusto pala ni Tariela, galit na galit pala sa China eh. Di ba? Dahil yan naman ay aso ni Bangag. Bakit hindi niya siya magbang-bang-bang? Sabi ko nga, nagtatatapang-tapangan itong mga jutang ginemes na ito. Bakit ang tagal-tagal na yung kagulo na? Bakit hindi yun naumpisahan ang kaguluhan? Dahil yun naman ang tapang-tapangan ni Bangag, di ba? Na, Tariela. Yan ang tapang-tapangan ni Bangag na kayang-kaya na natin kayang-kaya na ng Pilipinas makipagbangbang. So ngayon, mga kababayan, yung ginawa ni Tariela ay hindi lang yan ginagawain ng isang ordinaryong tao. Kung mga vloggers lang yan, ordinaryong citizen lang yan, walang problema sana yan kasi freedom of expression mo yan. The problem, mga kababayan, ay may nare-represent si Tariela, which is ang buong Pilipinas. Alright? So, ano yung ginawa niya? Okay? Number one, pinakita natin kanina sa inyo, siya ay spokesperson ng Philippine Coast Guard. Meaning, sa bawat gawin niya, bawat sabihin niya, kahit off-duty siya, kahit nasa bahay na siya, kung pinost niya sa Facebook, kung ano yung mga caricature na yun na pinakita natin kanina, mga palaga, ay meron siyang pananagutan, meron siyang accountability na dapat magpaliwanag siya kung bakit niya ginagawa yun. Mamaya paparinig natin sa inyong interview niya or yung sagot niya. So, gumawa siya ng cartoon, mga cartoon-cartoon na yun, yung meme nga yan, na sinasabi niya na bakit daw ang China ay nananatiling bully. Di ba matapang kayo? Bully pala, di jugjugin ninyo. Yes, Mia Pochi, bully din yung ilong niya. Yes, yung mukha niya actually, di ba? Yung mukha ni Tariela, di mo, yung mukha ng gago, tiga mo kadiri, di ba? Yan yung mukha niya. Ayan tangin ang ilong yan. Magparitoke ka na nga, leche ka. Kasama ka ng loob eh. Ito talaga ang candidate. Ayan yan ang candidate na magparitoke ng ilong. Pero dapat ang pagparitoke niya ay pera niya, right? So gumawa nga siya ng caricature na yon. Ngayon, nag-react ang China. Ang Chinese embassy at according sa report, naghain ng diplomatic protest laban kay Tariela at sa gobyerno ni Bangag. Okay? Ang sabi ng embahada ng China, okay, ang ginawa ni Tariela ay pag-aatake
sa presidente ng China, sa kanilang leader, at ito ay nakakasira ng relationship ng Pilipinas at ng China. At ito daw ay seryosong paglabag sa dignidad ng ng mga political figure ng China, at ito ay hindi na saklaw ng trabaho ni Ariela, bilang isang spokesperson. Kaya nag-ask ng explanation o pagpapaliwanag ang embahada ng China na nasa Pilipinas, nag-ask sa mga bangag na ano ba itong ginagawa ni Ilong, okay? Ni Ilong Tariela, nambubuli daw yung Ilong. Sabi ni Dodo, may hirapan daw yung doktor niya. Dodo Partosa, oo nga palangga di ba? Good candidate nga siya. So, mga kababayan, ay hindi sorry o nagkaroon ng apology si Tariela dahil nga ang sinasabi niya dito ay freedom of expression, okay? At sinasabi niya na tinatry daw na i-deflect ng China, okay, yung mga ginagawa ng China sa Pilipinas na mga illegal. Yun naman pala illegal pala yung ginagawa ng China. Galit na galit ang bangag sa China. Tanggalin na yung embasada ng China dyan at magbang-bang-bang na kayo. Dahil di ba yun ang mga pananakot nyo nung 2023 pa? Bakit pa tayo? Bakit hindi pala ako? Bakit kasi kami, kaibigan namin ng China? Okay? Bakit ang mga bangag, bakit hindi nyo pabangbangin yung China kung gusto nyo pala ng giyera? Gusto nyo pala ng kaguluhan? Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang sabi, binalita sa Taipei News, online, na sinasabi nga dito na yung ginagawa ng ni Tariela ay nagre-represent sa pangkalahatang bansa. Okay? At ito'y nag-create ng tension between two countries, between China and the Philippines. Okay? So dapat, according sa mga balitang, Chinese news or sa Taipei, na dapat bago ginagawa ng mga opisyal ito, katulad niya, ay, nag-iisip muna. Okay? At tinitignan yung ugnayan o relationship ng dalawang bansa. Okay? Kaya ngayon, naghain ng diplomatic protest ang China laban kay Ilong at saka sa gobyernong bangag. Okay? Now, ano ngayon ang magiging impact niyan? May tension na nga, diyan sa karagatan, may diplomatic tension pa. Dahil sa perspective ng Chinese government at yung mga nagmamahal sa kanilang presidente, ay pangbababoy yan. Kaya nagkakaroon ngayon ng tension, pangbababoy sa kanilang presidente. At hindi dapat ginagawa yan ng isang katulad ni Tariela, kasi nga under siya sa gobyerno. Siya ay hindi siya naglilingkod nag-iilong lang siya dyan. Ibig sabihin, part siya ng gobyerno na dapat tinitignan ninyo o tinitignan ng Ilong na ito yung mga bago niya isulat o bago niya i-post sa kanyang Facebook. Alright? Pakinggan natin yung sinabi ng Gago. Okay? Sabi ng Julul. Pakinggan natin sa Bilyonaryo. We'll see. Okay, ang sasabi ng bilyonaryo dito ba't mga... Okay, wait a minute. Wait, mainit. Kaping mainit. Ito, here we go. Umabot na sa diplomatic protest ang cartoon images na pinaniniwalaang si Chinese President Xi Jinping. Pero belta ng PCG, hindi sila nag-name drop kaya wala ring dahilan Hindi para mag-name mag-sorry. drop. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Wala raw dapat ipagpaumanhin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matapos maghain ng diplomatic protest ang Chinese Embassy kaugnay ng isang Facebook post na may mga cartoonish na imahe na inuugnay kay Chinese President Xi Jinping. Giit ng tagapagsalita, wala raw siyang binanggit na pangalan at walang dahilan para siya ay mag-sorry. Why would they apologize, no? Because of the caricature yung issue nila. I didn't even mention si President Xi Jinping yun. Sila Okay. nagpangalan
Okay, hindi nila mention, sila daw ang nagpangalan. Kung hindi ka pa naman bobo sa kagagaguhan, tanga ba yan, ang China? Yan ang pinost mong julol ka na ilong ranger. Ayan, no? Eh, di ba kamukha ni President Xi yan? Caricature? Kahit hindi mo pangalanan, gagawin mo pang tanga, ginagalit mo pa yung China? Eh, pag pinadyotukan kayo dyan, kaya mo ba ipagtanggol ang milyon-milyon Pilipino, Jilong? Kita mo ba naman, bangag kasi ang mga pinuupo ni bangag dyan eh. Mga kababayan, no? O, hindi naman daw pinangalanan. O, pero yung mukha ni President Xi ng China, tapos natin interview ang Julol. Nandun eh, di ba? Ang diplomatic protest ay isang paraan lamang aniya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin, ang umano'y iligal at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Marihinding itinanggi ni Tariela na may obligasyon siyang sumagot sa naturang diplomatic protest. But again, I didn't label on the Asshole? slide si President Xi Jinping yun. Dapat nga yung Chinese embassy nag-i-explain yan sa Beijing. Bakit kasi nila pinangalanan si Xi Jinping yun eh. Di ba naman gago? Bakit kasi pinangalanan? Eh, di ba naman Julul? Kamukha ni President Xi. Ano makita nyo kung ano yung merong utak? Yung mga under ni Bangag. Kartulad niya rin mga siraulong mag-isip. Gago ito, pinakagagong spokesperson. Why? Hindi mo na kailangan pangalanan. Tong aso, yes, Katobi. Siyempre, nag-i-enjoy sa lakad. Yun na yung nilabas mo. Usapan ito ng diplomasya na saklaw ng Department of Foreign Affairs. Yeah, Samantala, malam. sinabi naman ni Basta Pangulong complete Ferdinand lang Marcos siya. Llamas na ang matinding reaksyon Damit. ng China ni Llamas, tikular sa Wag na yan, wag na nating tapusin. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga kadyotahan nila. Ngayon, mga kababayan, okay? Hindi sila nag-sorry. Yan, nakita nyo, nagsiga-sigaan pang ulol. 'Di ba? Dahil hindi naman daw na pinangalanan. Dapat daw ang embahada ng China ang magpaliwanag sa Beijing. Ganun-ganun kasi hindi naman daw pinangalanan at sila daw nagpangalan. Parang, ang gagawin mong tanga, yung gobyerno ng China. Mga kababayan, kung matapang talaga, itong si Tariela at si Bangag, dapat matagal na nila itinumba yung China, 'di ba? Nagtapang-tapangan sila dahil feeling nila ay kayang-kaya na natin, kayang-kaya nyo na pala dyan makipag bang. Hindi yan freedom of expression, ilong. Okay? Ilong Tariela, o anong tawag yun sa kanya. Okay? Kasi ikaw ay what? Ikaw ay tagapagsalita dyan sa Philippine Coast Guard at ikaw ay under sa payroll ng gobyernong Bangag. Makitid yung utak mo. Hindi mo iniisip, sa bawat pagsasalita mo ay mayroong kaakibat na responsibilidad. Di ba? Bakit mo ginagawa yan dahil ikaw ay maaaring bangag ka rin ba? Hindi yan freedom of expression lang. Dapat disiplinahin mo yung ilong mo na hindi ka basta-basta nagpo-post ng mga bagay-bagay, okay, na hindi mo kaya. Bully pala yung China, di resbakan mo. O resbakan ninyo. Di ba, mga kababayan, mga palangga ko? O bakit hindi yan pakasuhan? Hindi pwede siyang, pwede siya magkaroon ng ng administrative case, 'di ba? Paano ba 'yan? Okay? Kasi mayroong impact saan? Sa ating nationalidad or foreign policy. Okay, dahil sila ay dapat ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard ay nag-iingat sa kanilang mga sinasabi. Dahil hindi siya private citizen. Nire-represent niya ang buong sandatahan. O not only buong sandatahan ng Coast Guard, kundi ang buong Pilipino. Nire-represent, hindi siya vlogger na bayaran ng mga bangag na pwede siya magkari-kari-karikature. Diba? Kung tapang-tapangan ka pala, nagtapang-tapangan ka pala, Tariela, sabi ko nga, matagal na yung issue, mag-upo pa lang ni Bangag. Nakakala ninyo, kaya nyo na makipagbakbakan sa China. Di simulan mo, bakit hindi ito dinidisiplina ni Marcos Jr. na kung tutuusin,
nakakasira ito sa hanay niya. Pero hindi na yan nakakasira kay Bangag Jr. dahil sirang-sira na si Bangag dahil siya ang promotor, si Lisa Tanas, si Bangag ang promotor ng pagnanakaw, ng pangkikidnap, ng pang-hoard, ng pang-smuggle, ng pangbuli, lahat na lang ng kababuyan nasa gobyerno ni Bangag. So pwede siyang kasuhan or administrative case or pwede siyang isuspinde dahil inilagay niya sa kapahamakan ang buong Pilipinas. What ipagalit pala sa atin si President Xi sa Pilipinas at biglang magpalipad dyan ng, in 20 seconds, tunaw na kayong lahat dyan. Diba? Sinabi nila yan na meron silang weapon na ganyan-ganyan. Okay? Mga palangga, tignan natin to ang, yung Republic Act 6713. Okay? Code of Conduct and Ethical Standards. Alright? So, merong pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na itong si Jilong, sa bawat, pagkakamali o misrepresent niya sa ating mga Philippine Coast Guard, okay? At sa buong Pilipinas. Ay tignan natin kung ano yung kanyang natin to. At isugtong natin yung yung Susubels, okay? Republic Act, okay? 6713. Is it 6713? Yeah, I think this is the one. Okay. Okay, yan. Okay. Republic Act 6713. Alright, tignan natin yan. Okay, lahat yan nakapaloob, okay? Yung mga ethical standards, an act establishing code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle, So nakikita nyo dyan, di natin babasahin lahat yan. So siguro papasok tayo dito sa ito, yung professionalism. Public officials and employees shall perform and discharge their duties with the highest degree of excellence, professionalism, intelligence, and skill. Wala silang ganyang intelligence. Wala rin silang skill, lalo na itong si Ilong, at wala rin siyang professionalism. Okay? Pareho sila ni Susubels, libiran. Mamaya, ipakita natin kung bakit pareho sila. They shall enter public service with utmost devotion and dedication to duty. They shall endeavor to discourage wrong perceptions of their roles as dispensers or peddlers of undue patronage. Now what? Naging professional ba? Okay? Naging maayos ba si Tariela nung naggumawa siya ng caricature? Ano ang ginawa niya? Siya ay what? Teka, tagalin ko na to. Siya ngayon ay nagtitigas-tigasan. Ba't nawala si Alindog? Okay. So, nagmamatigas pa siya na wala naman, hindi ko naman pinangalanan yun Sabi niya, hindi ko naman pinangalanan yun hindi naman niya sinabi daw na si President Xi yun, according to him. So, meron bang magandang reputation ang isang itinalaga ng gobyerno na tagapagsalita na katulad niya? Diba? Paano mo pagkakatiwalaan ng Pilipino ang katulad ni Ilong Tariela na nagsasalta naggawa-gawa ng caricature laban sa China na hindi naman kaya niyang panindigan. Okay lang sana kung kaya niya makapagyera mag-isa. Kung kaya niyan si President Xi mag-isa, tapos makuha na natin yung pinag-aagawan na katjutahan ng mga katubigan dyan, okay? Na pag-aari ng Pilipinas according to them. Right?